Wait lang, wait lang. Oh, shit! Alright! So tayo ay mag-range test ng Raze Aviator XT. Late na tayo mag-i-start. So malamang gabi na ako makakabalik. Kasi tatest natin 100 kilometers. Shoutout kay Evan! Sup, boy? Hey, hey. Mekaniko ka, pre? Alright, simula na tayo ngayon. So, sa MOA muna tayo magsimula. Tapos, target ko pumunta ng SM Fairview. Tapos, balikan papunta dito sa Tondo, Manila. Gagamit tayo ng GPS para mas accurate yung reading. Kasi last time dun sa Aviator namin, kung hindi nyo pa napanood, panoodin nyo na lang. Nag-base kami dun sa mileage niya dun sa screen. So ngayon gagamit tayo ng third party GPS para mas accurate. Sana di umulan, sura naman ng panahon ngayon, napakainit. Pawis na pawis na ako. So yan, binuksan ko na, 0 kilometers. Let's go. Okay, sobrang traffic, no? Sobrang traffic, no? So ngayon, bibigyan natin pinakaunang paakit niya sa bridge kung gaano kalakas. Let's go. Alright, quick update. Bali na sa CCP na tayo. 7 kilometers in 21 minutes. So dapat pala nagdala akong goggles. Grabe na puwing dun sa Rojas, min. Okay, let's continue this. Let's go! Alright, so na tayo sa may MOA. Banda. Kilometers na tayo. Woo! 1 out of 10, guys! 9 kilometers, 1 volt na bawat. Ginagawa mo! Test tayo ngayon. Mabilisan lang. Dito na tayo sa MOA. Paring bright, pero muna lang yung spot. Shit, what the hell, bro? What the hell, bro? Wait lang, wait lang. Oh, shit. Yan, so papakita ako. So kanina dito, nakalagay sa throttle ko, umabot siya ng 50 plus. Nasa 56 ata. Tapos dito, max natin nasa 50 kph. Mas mabilis pala siya kay Aviator. Parang may ibubuga pa siya, pero kulang na kasi yung haba nung kalsada. Parang mapapakita. Yan o, max speed 59 kph. So ang gamit kong GPS is XOSS or SOS. Known siya sa bike community, ganyan ginagamit nila ang pang GPS. So trusted talaga to. So yan, 59 kph max speed. So please kay Aviator. Few first impressions lang. So number 1, mas maganda yung suspension niya kay Aviator. Since meron na siyang suspension sa likod. Yan. So ramdam ko talaga, doon pa lang si Binondo kasi malubak doon. Sobrang na-compare ko yung suspension niya doon sa Aviator natin. Then yan, mas mabilis siya kay Aviator.
Kasi 49. Kasi in-expect ko abot lang siya ng 40k PH pero lumampas pa siya, mabilis. Yung range niya, makikita na niyo mamaya. Okay, let's ako sa speed test niya. Very fast, long range, beautiful scooter. Yeah, so ang goal natin makapunta ng SM Fairview. Let's go! Oh, let's go! Let's go! Know that the ride or die. I'm a OG boy. Know that the ride or die. I keep boys by my seat. Know that the ride or die. I keep boys by my. They ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. Moving up. Okay, bale, EDSA na tayo. Babaybayin natin EDSA papuntang Commonwealth. Alis na tayo MOA. I keep boys by my. Know that they fly, know that they ride or die. Alright, bali napag-decidean ko ulit. Side trip tayo sa BGC, SM Ora. Let's go! Bali update, 23 kilometers na, naka 1 hour na tayo. So, 1/5 done, let's go! Alright, bali na sa SM Ora na tayo. Yes sir! So, let's go! Naka 26 kilometers na tayo. Yes sir. 2 volts na natanggal, na bawasan. Ewan ko nakikita nyo, no? Pero 26 kilometers. Tara na at pumunta sa SM Fairview. Alright, so andito tayo sa St. Luke's. Alam mo na, ating kailangan gawin. Kailangan natin magbigay ng konting jokes. Okay, bago tayo pumunta sa SM Fairview. So kung rin nasa St. Luke's ka, hihingi ka ng manigamgam na tubig. Ano sabihin mo? St. Lukewarm. Isa ba? Sinong karakter ng Star Wars yung nakapunta na dito? St. Luke Skywalker. So let's go. Punta na tayo sa SM Fairview. Don't ask me about my freedom. Don't ask me about my wisdom. Right, so nasa SM Mega Mall na. Alright, so nasa SM Mega Mall na tayo. 33 kilometers in. Video. Okay, grabe traffic sa EDSA. Alright, so naka 40 kilometers na tayo. So 50 volts na lang siya. So estimate ko na sa 80% na lang yung battery niya kasi from 5 bars nagiging 4 bars na lang siya nag-blink. Alright, pagod mag long ride pala. Shiz! So nasa ano na tayo, magra-ride na tayo sa QAV papuntang Commonwealth. So let's go. Alright, bale na sa Sandigan Bayan na tayo. Kung alam niyo yung Batasan Hills, nandun na tayo sa may Batasan Hills banda. So naka 48 kilometers na tayo. 5 volts na nabawas, bale 49 volts na lang yung scooter. Around 70%. Yan, 49 volts. Right, so pag yung mga bata hahanapin mo, sabihin mo, saan ba yung mga bata? Alam mo yung sasagot mo? Sa Batasan Hills. Haha, bata! Asaan? Sa hills. Sana hindi na matuloy ang ulan. Sana mahangin lang. Tsaka maalat dito, rush hour. Ang daming kotse. Buti na may bike lane dito sa Commonwealth. Tuloy tayo. Mag-i-standing setup na ako. Let's go.
21 kilometers. Patila tayo saglit. Bigla kasi bumuhos eh. Bumilit muna ako dito sa may east-west bank, bandang Regalado. So konti pa makarating na tayo ng SM Fairview. Okay, let's go! Alright, so tumigil na. Sana umuwi na yung ulan kung saan siya nang galing. At hindi na muling bumalik. Yeah, let's go! So tuloy na tayo sa biyahe. 50 kilometers na tayo, let's go! Bale tayo ay nasa SM Fairview na, let's go! So naka 55 kilometers na tayo. Ayan, almost 2 hours and 45 minutes na tayo nagbabiyahe. Woo! Alright! Yeah! Ito yung puwet ko. Kakaupo, sakit na rin yung paa ko, kakatayo. Eh di wow! Yeah! Huli, pagbalik natin, 100 kilometers yung aabutin. Kung hindi, doon na tayo mag-uubos ng range sa malapit sa amin. Para pag naubusan ako ng battery doon, malapit na, lalakad na lang natin. Kaysa dito ako maubusan. Ito na, dito naman na tayo sa final destination natin. Alright. Alis na rin po. Okay, pinapalis na tayo dito. Let's go! Ikot tayo konti dito sa SM Fairview para magsunog ng range. Let's go! Okay, tara na, tumuwi. Alright, tumigo tayo sa Regalado from Commonwealth. Side trip muna tayo. So FYI, malapit kasi ang aking girlfriend dito sa SM Fairview. Nadaanan ko lang siya saglit. Alright, bale, dala tayo ng McDo. Yes, pati ko na yung oil. Dalawa. A few moments later. Alright, bali na sa Don Antonio na tayo. As you can see, 69 kilometers na tayo. 3 hours and 30 minutes na tayong bumabiyahe. So ang natitirang voltage is 46.7 volts pa. Mahaba-haba pa yung hinay natin. Ubusin natin ito. Estimate ko lalampas siya ng 100 kilometers. Woo! Let's go! Alright, tuloy na tayo. Let's go! 69 kilometers. Hey. Let's go! 76 kilometers na tayo. Meron pa tayong 45 volts, 2 bars. Sakit na pa ako. Naisip ko pumunta tayo ngayon ng SM Valenzuela. Wala na kasi ako mapuntahan, wala na ako maisip. From the south to the north. To the north. Wow! Gulo. Let's go! Tayo, no? XM Sangdaan, if I'm not mistaken. So, dito tayo sa may circle, Rotonda. Dulo ng EDSA, dito na tayo sa dulo ng EDSA. So, kanina, simula ulit tayo katulad dun sa Abitor dati. Sa circle, dun sa MOA. Yung globe dun. And dito rin tayo nag-end. Dulo rin ng EDSA. So, punta tayo ngayon ng SM Valenzuela. 82.49 kilometers na tayo. 44.3 volts na lang natitira. Okay, laban. 8 PM na. Nasa SM Valenzuela na tayo. Yes sir. 85 kilometers. 43 volts. Hopefully umabot ng 100 kilometers para sobrang sulit ng range test natin. Let's go! Alright. Ubus na tayo ng battery. Final range na inabot natin is 94.58. So, round up na natin 95 kilometers. Mahaba na siya. Nakakadismaya, di ako mabot ng 100. Pero malapit naman na, 5 kilometers lang. Overall, sobrang haba nung binahe ko. Sobrang haba ng range ng unit na to. Simula tayo sa Tondo.
pumunta tayo ng Mall of Asia. Tapos pumunta tayo ng BGC, SM Aura. After SM Aura, dumaan tayo sa EDSA, binaybay natin yan. Dumaan tayo sa Mega Mall, Centris. Pagdating ng Centris, nag-ride tayo sa QF papuntang Commonwealth. So dumaan tayo sa Circle. Tapos binaybay natin yung Commonwealth. Dinaanan natin yung Batasan Hills. Hanggang umabot tayo sa SM Fairview. Sobrang layo. Actually, nung andun pa lang ako, kalahati pa lang yun eh. Sobrang pagod na talaga. And after that, sumaglit ako sa Novaliches. Tapos Commonwealth ulit. Circle, pabalik na. Punta ang SM North. SM North, papunta SM Sangandaan. Sa may Caloocan na. After Caloocan, SM Valenzuela. Hanggang pabalik na tayo, doon na namatay. Right, so maglalakad na muna ako. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. Alright, so thank you for watching the video kahit medyo mahaba-haba kasi long ride talaga yon, range test. Unfortunately, hindi tayo maabot ng 100 kilometers which is yung goal natin. Pero umabot tayo ng 95 kilometers. Saan kayo makahanap ng electric scooter na worth 29,999 na umabot ng 95 kilometers? 5 kilometers short, so 100 kilometers. Ang maganda pa kasi dito is accurate yung reading niya since gumamit tayo ng third-party GPS. Unlike dun sa Race Aviator range test natin, is nag-base lang tayo dun sa screen niya sa electric scooter. So ito, mas accurate talaga. And kung mapapansin nyo, if napanood nyo yung Race Aviator range test natin before, and yung range test natin ngayon sa Race Aviator XT, is parehong-pareho yung ruta. Pero, mas mahaba yung sa Range Aviator XT. Since pumunta pa tayo sa SM Fairview. So, dun pa lang makikita na natin na mas mabilis at mas mahaba ang range ni Race Aviator XT. So, possible pa umabot ng 100 kilometers talaga to. Pero meron kasi tayong 3 factors na kailangan i-consider. So, ano-ano ba itong mga to? So, pinakauna is yung rider's weight. So, depende sa build mo. So, kung mas magaan ako, malamang abot ako ng 100 kilometers. So, sa mga gusto makalaman ng weight ko, I weigh around 80 kilos. So, medyo mabigat-bigat ako. Kailangan ko na magpapayat. So, let's say na nasa 50 kilos na ako, hindi hirap yung electric scooter sa akin. So, mas less yung mababurn na energy or electricity from the battery. Second is yung road conditions. So, ano ba yung daanan natin? Puro paakyat ba? Flat ba? Or puro pababa? So, dito sa range test natin, makikita nyo naman, ang dami natin inakyat tsaka binaba. So, talagang normal life situation yung mga dinaanan ko. Talagang sa EDSA, sa Quezon Ave, sa Commonwealth. So, may mga paakyat, may mga pababa. So, pag mas maraming paakyat yung dinadaanan mo, mas mag-burn ng mas maraming electricity or energy. Since, mas kailangan niya umikot humataw. Kumbaga, every time magpapress tayo sa accelerator or throttle, kumakain kasi ng electricity from the battery. Kung flat lagi daanan natin, malamang abot ang 100 kilometers. Pero yung mga dinaanan natin, up and down. Kaya mas nag-burn yung battery ng mas mabilis. Lastly is yung riding style. Ito, sobrang importante ito. Malaki yung difference na makukuha nyo kung maayos kayo magpatakbo ng electric scooter. Okay, what do I mean by maayos? Meron kasing mga electric scooter riders na piga lang ng piga sa accelerator. Walang pake, hindi naman iisip yung battery. Which is okay lang. Okay lang naman yun. Pero kung gusto mo talaga ma-prolong yung battery mo para mas mahaba yung range, is i-maximize natin yung free wheel. Okay.
So ano ba yung free will? Eto, gusto ko to i-explain lagi. So ang free will, yan yung spin ng motor mo or nung hub mo after mo mag-press sa accelerator or throttle. So di ba pag nag-press tayo sa throttle, nilet go natin yung throttle. Di ba yung gulong natin umikot ba? Yan. So pag min-maximize natin yung ikot na yun bago tayo mag-press ulit sa throttle, malamang mas mahaba yung aabutin ng range natin. Another example. So kunwari pa may bridge. Okay. Umakyat ka sa bridge, nag-throttle ka. Syempre kumakain ng battery. Umakyat ka. Pagdating mo sa gitna, pababa, hindi ka na magta-throttle. So from the point sa gitna, pababa, tawag doon freewheeling na. Kung kumbaga, free range na rin yun. Yan. So kung gusto mo mas ma-conserve energy mo, i-practice mo yung freewheeling. Ito pa, itong perfect example ng hindi nag-freewheel. Let's say nasa city ka, sa Divisoria, sa Makati, madami kasing traffic lights doon and madaming tumatawid. So pagka-throttle mo, magbe-brakes ka. So kailangan mo ulit mag-throttle. Kung baga, hindi mo na ma-maximize yung free wheel. Kaya, hindi ka abot dun sa long range na inaasa mo. Pero itong unit na to, long range talaga. This unit will not disappoint you. Hindi mo maubos yung battery niya sa isang ride. Sobrang haba ng range niya. So kung ikaw, naghahanap ka ng long range na electric scooter na sobrang affordable, imagine mo, 48 volts, 28 amperes. Sa ganitong presyo, sobrang panalo. Kaya 100% guaranteed, this unit is bang for the buck. So kunwari meron kang business, kailangan ng delivery service, the best ng unit na to kasi sobrang makakatipid kayo. Sa isang charge na less than 15 pesos lang yung charging, malayong malayo yung mararating mo. Alright, lumalayo na ako, sobrang ingay ko na. So, all I mean to say is, if kailangan mo ng long range, na affordable, bang for the buck, high quality, pogi kasi color gold, habulin ng pera, Raze Aviator XT is for you. So currently, out of stock na tayo sa Raze Aviator XT. If you guys want to pre-order, just message our page. Magbibigay kami ng pre-order discount. Kindly like and share the video. Don't forget to subscribe. Aviate away. Aviate away. Woo!